May nakapagsabi na ba sa'yo, anak ka, kaya responsibilidad mo na tumulong. Pero ang totoo, pagod ka na, nasasaktan ka na, wala ka nang maibibigay. Kung yan ang sitwasyon mo, pag-usapan natin to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Pag-usapan po natin ang 7 sitwasyon na hindi mo na kailangan talaga mahiya o magilty. Kung kailangan mo pa talagang tuluyan na talagang magbigay ng buo ng suporta sa iyong mga mahal sa buhay. Pakimark lang to sa calendar nyo, ha? Itong sa recording na ito para balik-balikan nyo. Let's put it on the balance. You can agree or disagree with this. Again, these are my personal opinion. Kung may mali po ako, I'm willing to be corrected. Lagay nyo na lang sa comment section. So, ito siguro ang 7 sitwasyon na pwede nating sabihin na tama na ang pagbigay at suporta ng buo sa mga mahal sa buhay. Number 1, kapag may sarili ka ng pamilyang binubuhay. Siyempre, minsan sabihin ng pag mag-aasawa ka na, Ala, paano naman kami? lalo na kung ikaw ay nung sumusuporta. Well, I can still remember when I got married, ganun po ang sitwasyon po namin. Yung aking asawa tumutulong sa pamilya, ako rin tumutulong. Pero nag-usap kaming maigi. Kasi sa totoo lang, kung ikaw may asawa, anak o sarili ng household, nagbabago po ang priority. Pag single ka, priority magulang. Pero pag ikaw ay kinasal, ang priority mo na asawa, anak at sarili mong pamilya bago ang extended family. Hindi na sa pagiging selfish to, ha. Ang income talaga limited, pero expenses unlimited. Pero minsan, yun nga, nagkakaroon tayo ng guilt trap na, uy, nakakalimot ka, ha? Baka magbago yung priorities mo. No. Ang katotohanan po, lumalawak lang ang responsibilidad mo. So, ang pwede mong gawin, ito lang, para hindi kayo mahirapan, which we did, we set expectations early. Sinabi ko sa mama ko obligahin mo ba ako na talagang magbigay na consistent na itong gusto nyo? Kung yan ang gusto nyo, hindi na ako mag-aasawa kasi mas kailangan nyo kaysa magbubuo ka ng pamilya. Buti na lang hindi naman sinabi. So, nag-usap kami, hanggang dito lang. What I can do to support. Okay? You can support in other ways also. Number 2 sign na pwede ka na talagang magbawas ng pangsuporta kapag wala ka na talagang pangtustos. Sa totoo lang, kung ikaw mismo ang namumblema sa renta, kuryente, may utang ka, hindi mo kasalanan na pwede kang magpahinga sa pagbibigay because you cannot give what you do not have. So, alam mo, pag nagigilty po kayo, ang pwede nyong gawin ganito, mga kapatid. Be honest and transparent. Kung sabi magulang mo, pa, wala muna ako ngayon, ha? Medyo challenging po ngayon. Sana maintindihan nyo kami. Or, if not naman, kung talagang kailangan nila, baka pwede ka naman humingi ng tulong sa mga kapatid. Kung walang kapatid, kamag-anak, walang kamag-anak, government, to seek help. Wag lang ikaw. Number 3, kailan ka talaga pwede magbawas ng pagbibigay? Kapag inaabuso na ang iyong kabaitan at ginagamit na sa mali ang pangtustos nyo. Yung parang ikaw na lang parating palagi. Ito lang, hindi porket mabait ka, ikaw ang dapat umako ng lahat. At lalo na, hindi tama na gamitin ang kabaitan mo sa mga gawain. Like for example, pagsusugal, bisyo, o panlalamang ng ibang kamag-anak or kapatid. Being kind doesn't mean to say that you should be a doormat. Ang kabaitan po, hindi po yan gagamitin as a license for endless obligation. Alam mo, pwede mong gawin, kapatid. From time to time, pwede mo na sabihin hanggang dito na lang po talaga ang kaya po namin. And then check mo kung saan pa talaga napupunta ang tulong mo. Kung masama, pwede ka naman tumanggi. 4th sign na pwede mo na sabihin na okay, bawasan ng pagtulong kapag one-sided na lang parati ang relationship. Kung lagi na lang ikaw nagbibigay, kung lagi na lang ikaw ay nahihingan, ikaw na lang parati. Alam mo, sa totoo lang, kung parating ikaw na lang tumutulong at yung mga ibang kamag-anak mo, kapatid mo hindi tumutulong, sandali lang. Abuso na po yan. Set emotional boundaries, set financial boundaries. Pag hinayaan mo yan, ikaw rin ang magiging kawawa in the end. Number 5 sign na kailangan na po natin talagang matutong magbawas kapag ginagamit na po ang God card and guilt card laban sa'yo. Like for example, sabi ng Bible, honor your father and your mother. Pero honor is not the same thing as enabling. Hindi ibig sabihin ng honor, papabayaan mo na talagang abusuhin ka. You can honor your parents from healthy distance. Ang ibig sabihin po ng honor can be choosing to respect and be at peace with them na hindi ka talaga maiinis at magagalit ka. Alam mo, sa totoo lang, ang sarap na naman talagang tumulong sa mga mahal sa buhay, lalo na sa magulang, kung hindi ito galing sa obligasyon. Dahil ito ay dahil sa iyong pagmamahal. Pwede ka naman
magpadala ng pag-ibig, ng pagmamahal. Di ba? In other ways, hindi lang sa pera. Through text, through prayer, presence. Ay nako, sino sa inyo nakaka-relate dito? Oy, wala akong hugot ha. Okay kami ng mga magulang ko at in-laws ko. Number 6 sign naman na pwede ka na magbawas ng pagtutulong kapag hindi na pantay ang hatian ng kapatiran. Kasi ikaw ang panganay. Minsan ikaw pa nga bunso. Lahat naman kayo anak, lahat naman kayo meron. Lahat naman kayo may ambag, lahat naman kayo nahihirapan. Dapat lahat nag-a-adjust, nagsasakripisyo, hindi lang ikaw. Kausapin mo naman. Baka pwede namang hati-hati yung suporta kay mama at papa. Kahit na may mga iba na walang kakayanan na magbigay ng pera, magbigay ka naman ng oras. May kakilala ba kayo suggest na suggest? Wala ng oras, wala pang ambag. Pag hindi pa nasunod ng gusto, siya pang galit. Eto, may hugot na ako. Number 7 sign na pwede ka na talagang magbawas ng pagtulong kapag hindi mo na naayos ang sarili mo. Lahat tayo meron tayong tinatawag na trauma. Siguro nung kabataan, di ba, hindi ka masyado na-treat ng well ng mga magulang mo. You're still healing from your trauma. And then right now, ang sakit ba? Bakit nung bata ganitong turing sa akin pero ngayon, ito na yung obligasyon ko, ina-expect sa akin. Alam mo kapatid, you need healing. Sometimes, it's okay for you to say no. Dahil sabihin mo lang totoo, mahal. Ma, pa, medyo ano pa rin sakit pa rin Pwede ka namang mag-focus on self-care, emotional growth, and healing. Kung hindi mo pa kaya makipag-ugnayan at makipag-usap, kausapin mo, sabihin mo. Hindi lang yung parang idededma mo sila. Siyempre, baka sabihin nila, nagbago na ugali mo. Tell them that you're still working on yourself. Again, ulitin ko, ano itong 7 trauma na ito? Kapag may sarili ka ng binubuhay. Number 2, kapag wala ka ng pangtustos. Number 3, kapag inaabuso na kabalitan mo. Number 4, one-sided lang ang relationship. Number 5, ginagamit na ang Diyos o guilt. Number 6, kapag hindi pantay ang hatian ng mga kapatiran. And number 7, kapag may inaayos ka pa sa sarili mo. Anong number ang pinaka talagang tumama sa'yo? Pakitype na lang at comment mo lang below. Alam mo, in this channel, let's create a safe space. Walang judgment. Let's just be honest in sharing. Tatandaan mo, ang pagsabi ng no ay hindi kasalanan. Hindi mo kailangan masira para matawag kang mabuting anak. Kung gusto mo pang ganitong klaseng real talk para sa mga pagod na anak, don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to share. Ako po si Chinkita ng inyong pambansang wealth coach na nagsabi, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.